So lately, pansin ko, marami nagbebenta ng XSR 900. Yung mga taong binili na lang ng brand new, ibebenta na agad nila for second hand, syempre. Ngayon napapaisip ako, bakit ba ang dami nagbebenta nito? For me, tingin ko maganda naman yung bike. At marami rin naman tumitingin ng second hand. So gusto ba talaga nila o ayaw nila? Hindi ko talaga alam. Kaya ngayon, tara mag-ride tayo, pagkwentuhan natin to sa daan. Pupunta tayo ng VGC, tingin tayo ng Moto Market. Baka meron tayong makitang bagong gloves, di natin alam. So tara, let's go! Nasundot ko yung neutral. Yes, we are back with another video. Short ride lang, punta tayo ng VGC Moto Market. Pero bago ang lahat ng yan, gusto ko lang ipakita ang ating suot, ang kaisa-isa nating LABL or label jersey. Binabala ko bumalik doon, hindi ko lang alam kung kailan. At suot ulit natin ang ating Shoei X15 helmet na color blue. Bagay siya ngayon kasi naka all black outfit tayo. Kaya lang ako nagpapakita kasi meron na tayong front cam. Nasa atin na ang GoPro 360 ni AirPod, ayaw na daw niya gamitin. So ayan, ginagamit ko na para meron naman tayong ibang POV, di ba? Woo! Sarap, grabe. Di talaga nakakasawa. Ang sarap. So habang nasa daan tayo, diretsuhin na natin yung tanong, bakit kaya marami nagbebenta ng XSR 900? And please comment down below kung meron kayong mga sagot na sarili nyo. Kasi yun, dun talaga ako curious. Gusto ko malaman kung bakit. Ang dami na rin kasi nagbebenta kahit dun sa mga group namin. Wala, kailangan natin bakbakin yung mga konting ganyan kasi alam natin na mamaya traffic na, dito lang natin may enjoy yan. Anyway, so magpapakita ako sa inyo ng mga konting screenshots ng mga nagbebenta ng XSR 900. So brand new nila binili yan, yung iba sobrang baba ng odo, halos hindi nagamit. Yung iba binihisan nila, minahal naman talaga nila, pero nile-let go na nila, nagpapalit agad sila ng motor. Unang sagot ko, tingin ko kasi pumapasok lang ang ganda ng XSR 900 sa isang category kapag pinag-usapan na ang classic bikes. Pero kapag pinag-usapan yung motor in general, hindi siya ganoon ka-popular. Kasi dito sa Pinas, alam naman natin na walang tatalo sa kapugian ng sports bike or sport bike. Alam ko malayo yung category nila, classic to, sport bike yung tinutukoy ko. So gusto ko talaga tumbukin dito yung motor as general. Bakit hindi nakikita ng mga tao na ang motor na to ay 4 keeps? Kapag sinabi nating 4 keeps, yun yung mga motor na kung magkakaroon ka ng isang motor, parang ito na habang buhay. Or kung kaya mong maraming motor, may pera ka, parang gusto mo isa ito sa mga nakastock sa garahe mo. So feeling ko hindi to nakikita ng mga tao na ganun. Sarap. Natatahimik ako, makakalimutan ko na yung sinasabi ko. Itong Insta360 hindi ko na iniiwan ng sobrang tagal na nagro-roll yan. Kasi hindi ko siya trip. Ginagamit ko lang kasi ayaw din gamitin ni daddy, kaysa masayang. Pero ayoko niyan kung paano mo siya i-edit, kung paano mo siya ma-convert as a video. Parang times 2 times 3 yung hassle para lang makuha mo yung konting shots. Tapos ilalagay mo siya as B-roll dito sa vlog natin. Kaya hindi ko masyado trip yan, pero gamitin na lang natin kaysa masayang. So dun sa mga nag-iisip kung okay siya pang motovlog, for me it's not okay. Pangalawang camera, yes, okay siya. Natry ko na rin gamitin yan as main camera eh. Sinabit ko dito sa chin, naka chin mount dito sa helmet, hindi rin okay.
So wala lang, sineshare ko lang kasi napag-usapan natin bigla eh. Anyway, balik tayo. Ano ba itong sinasabi ko? Baka mamaya nagugulo na. Umabot na tayo dito sa Uptown Mall. Feeling ko hindi ko pa na-explain ng maayos kung ano yung gusto ko iparating. So siguro doon na lang natin ituloy. Buisit. Kaya ayoko nagvo-vlog ng ano eh, yung nililista mo kung ano yung gagawin mo. Kasi parang hindi siya nagiging natural. Pero kapag walang plano, nag-vlog ka, madalas mas maganda pa yung nagiging resulta. Pero antayin na lang natin mapunta tayo dun sa Moto Market. Total may tambayan naman doon. Tapos doon ko i-discuss kung ano yung gusto ko ituloy. So ito yung nakita kong gloves. Yellowish na brown siya. Ito kasi yung brown. Pero parang kung kukuha ko na ibang kulay, gusto ko na ito eh. Ganda naman. Pag naka-black, hindi ko nga lang siya mateterno dun sa X15 na showy na helmet natin. Ito nagustuhan ko rin Revit, pero hindi na to pang classic eh. Pero gusto ko lang yung forma ng mga Revit at saka yung logo. Ganda rin. Balikan na lang siguro natin. Drinks muna tayo. Sinukat ko na rin. Ang ganda. Hindi naman siguro siya hindi babagay sa XSR, pero hindi siya yung classic look na hinahanap ko. Yung sana yung gusto ko mag-second gloves. Ang ganda nito. Although mahal siya, nasa 7,000 pesos, pero ang ganda. Mas maganda yung fit. Kitang kita mo pa yung quality. Tapos na tayo tumingin. Actually nakainom na rin ako. Parang hindi ko pala feel tumambay dito. Tapos nireview ko yung mga pinagsasabi ko kanina. Medyo magulo ata. Pero tumbukin na natin kung ano yung gusto ko talaga sabihin. Siguro kaya lang marami nagbebenta at gusto magpalit nitong XSR 900 tapos magpapalit ng ibang bike. Kasi mas in love talaga ang mga tao sa sport, sa naked at sa adventure. So kung kategorya ang babasehan, parang pang-apat lang tong classic bike. Kaya siguro maraming nagpapalit. Sa paningin ko parang ang daming tao na nagkamali or hindi nila nafe-feel na ito yung first bike nila or parang ito yung pangmatagalan nila. Kaya ayun, binebenta nila. Pero yun din yung same reason kung bakit tingin ko kung ikaw yung someone na kaya mong or afford mo na bumili ng dalawang big bike, parang doon papasok yung mga classic kasi gusto mo display lang, gusto mo pogi na, chill na, hindi mo na hanapin maging mabilis sa isang sport bike, hindi mo na siguro hahanapin na mag-loop gamit ang adventure bike mo. Parang gusto mo talaga na lang forma or Tito Gaming ba. So doon papasok na ito siguro yung best second bike tingin ko. Kaya marami nagbebenta ng mga brand new na XSR. Kasi ibig sabihin kung brand new yun yung unang bike siguro nila, nabili nila ng brand new, tapos nagsisi sila sana adventure na lang, naked or sport. So yun yung isa sa nakikita kong reason kung bakit ang dami nagbebenta nito sa marketplace. Ayos to bago. Try natin dito. Bumomba na ng isa eh. May trauma na ako sa mga ganyan pabomba. Putik talaga yung mga bata doon sa Clark. Dandan lang, sige. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Mga hayop kayo. Di na kayo makakaulit. Okay, so yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung ibang tao kasi gusto nila magkaroon ng mga classic bike or mga cafe racer type. So hindi nila kailangan dumiretso ng 700,000 or may mga 900cc bike katulad ng XSR 900 kung yun lang yung trip nila. So yung iba ginagawa nila, bumibili na lang sila ng mga Honda
Or meron din yung mga Yamaha tapos nagbi-build na lang sila. Mako-customize pa nila to their liking. So 'di ba, parang mas mura kasi 'yon, tapos mas aesthetic tingnan kasi mabibuild mo nga ng sarili mong itsura. Mapapapaint mo, mapaparap mo, lahat ng mga gusto mo ilagay pwede. So dahil sa option na 'yon, tingin ko hindi nila kailangan dumiretso sa mga ganito kalalaking big bike. Kaya kumukonti rin yung customer ng mga XSR 900. So yun lang naman, napansin ko nga parang ang dami kasi nagbebenta ng XSR 900 lately. Nakita ko sa marketplace, sa GC ng XSR 900, nagpo-post na sila ng mga for sale doon. Tapos meron din naman ako mga kakilala na naghahanap naman ng second hand na XSR. So parang napapaisip ako, parang ano ba, gusto nyo ba o ayaw nyo? So tara, kape muna tayo, tapos mamaya ride ulit siguro pa uwi. Actually di ko alam kung may sense yung mga sinabi ko doon sa kung bakit nagbebenta yung mga may-ari ng XSR 900 nila. Pero parang na-feel ko lang din kasi na gusto ko i-share kung ano yung tingin ko as an owner nung ganong bike. Ramdam at alam ko kasi na parang hindi talaga pangit yung bike, at hindi yun yung reason kung bakit nila binibenta. It's more of a personal preference ng mga bumibili or yung mga gumagamit, na at the end parang nare-realize nila na mas gusto nga nila yung mga sport bike, naked at saka adventure. Tapos parang pumapasok lang tong classic pang-apat, tapos siguro sunod yung mga maxi scoot, ganun. Well, yun lang. So tara, balik tayo ng biyahe, ride na ulit. Dati dito yung office ko, kaya medyo familiar ako dito sa lugar. Bago ko pala makalimutan, di ba nabanggit ko kanina na ang classic bike ay best kapag siya na yung second bike mo, hindi as first bike. Kaya marami nagpapalit. So dahil doon, mas maganda rin siya nabili na second hand. Tapos kaya okay siya bumili ng second hand nga, kasi nga marami nagbebenta na super low mileage. Ayaw na agad nila, nagpapalit na agad sila. So kapag na-tsempohan mo yung mga ganong seller, ang laki-laki na nung diniscount from 730, may nagbebenta 620,000 loaded na, naka-Acra, tapos kung ano-ano na yung nilagay. So parang good deal kasi yung mga ganun eh. So kung maghanap ka ng second bike na classic, matsempo mo yung ganun, low mileage, fresh na fresh pa yung makukuha mo, masusulit mo. So yun lang yung gusto ko i-add sa mga sinabi ko. So kung meron kayong gustong isagot or i-comment, please huwag kayong mahiya, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Serious din talaga ako sa kung ano yung tingin ng ibang tao. Shoutout nga pala kay sir, nakalimutan ko na yung pangalan. Pakita ko na lang dito sa screen. Pero shoutout to you and congrats, nakakuha na siya ng sarili niyang XSR 900. Same color, same model, yung bago, gantong-ganto rin. Nakakatuwa lang kasi sabi niya nakatulong daw yung videos ko sa pag-decide at saka sa pagpili kung anong bike yung ipapalit niya sa kanyang T-Max. Nagtanong siya, naalala ko pa yun eh, kung upgrade daw ba ang XSR 900 from T-Max. Eh alam ko mas mahal pa nga ata yung T-Max. Very different bikes yung dalawa. Kaya ang sagot ko nun, hindi ko masabing upgrade, kasi magkaiba talaga siya. Pero kahit ganun, nagpalit pa rin siya ng XSR 900 niya, pinakita niya, nagchat siya sa Facebook. So nakakatawa rin na nakakatulong pala talaga yung mga videos natin. So thank you and shout out to you sir, congrats. Sana magkita tayo sa daan. Solid yung kanya, nakuha niya, naka-Acra. Yun yung mga sinasabi kong mabili mo ng second hand fresh tapos upgraded, nako, sulit na sulit sa pera mo. Sayang lang kasi hindi niya alam. Bago pa siya mag-chat sa akin, hinahanap ko na yung naka T-Max na yun, kasi gusto ko sana yayain ng test ride. Palit kami kasi gusto ko yung T-Max. Gusto ko ma-experience. Pero gusto ko talaga matry yung T-Max, kaya pumasok niya sa isipan ko. Tapos yung pala siya rin, gusto niya magpalit. Buti walang traffic.
Lumalabas yung tunog ng Orion kapag nasa ilalim ka ng parang tunnel. Umuugong sarap sa tenga. Wala na, traffic na dito. So let's end the video here. Sa mga nanood, thank you very much, and please don't forget to like, share, and subscribe to our channel para patuloy pang lumago ang ating YouTube. Patuloy pa tayong makagawa ng vlogs gamit ang ating modern retro bike na XSR. So thank you everyone, ride safe always. Peace!